dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balita na siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong mga higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis, na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang pagpapagaling ni Jesus ng mga may sakit. Naalala niyo pa ba? Hello. Yung mga araw-araw kong kasamang nagmimisa. Nitong mga nakalipas, ang dami ni Jesus pinagaling ng mga may sakit. Ano yung mga natatandaan ninyo? Nang Pariseyo? Hindi. Wala siyang pinagaling na Pariseyo. Ano? Oo nga, ano nga sakit? Sino nga yung mga pinagaling? Ha? Biyanan, Nino. Biyanan Nino. Biyanan ni Simon. Pedro. Mga to.
Ah, biyanan ni Simon Pedro. Sino pa? Ano pa yung sakit na pinagaling niya? Natatandaan nyo nitong nakalipas na araw? Ketong, di ba? Kailan yun? Kahapon, di ba? O ano pa? Yung mga inaalihan ng demonyo. Lahat yan pinagaling ni Jesus. Ha? Ano sakit nung biyanan ni Simon Pedro? Ayun, natandaan niya, lagnat. O, di ba? O yan, ganyan dapat, no? Itong mga to, araw-araw isisimba, tulala. Mm. Ngayon naman, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sabi nyo nga, yan, dapat araw-arawin ko kayo ganyanin, di ba? Para may matandaan. Sana, no? Nung panahon ni Jesus, ang paralysis ay isang kondisyon na pinaniniwalaan ng mga tao na parusa ng Diyos. Bakit pinarusahan? Kasi makasalanan. Nung panahon ni Jesus yun. Ano bang klaseng sakit ang paralysis? Hindi makatayo kasi patay ang parte ng katawan. 'Di ba? Hindi makagalaw. Patay ang parte ng katawan. No? Pwedeng kalahati, pwedeng kamay lang, pwedeng paa lang. So, paralysis. Yun yung alam natin ngayon. Pero nung panahon ni Jesus, ito ay pinaniniwalaang parusa ng Diyos dahil sa pagiging makasalanan. Kaya naman, tingin ng mga tao sa paralitikong ito ay makasalanan. Posible naman dahil nang inilapit ang paralitiko kay Jesus, sino naglapit? Sino naglapit? 4 na katao. Paano nilapit? Yan. Binakbak yung bubong. Bakit? Yan. Kasi madaming tao sa labas. Hindi punong-puno yung pinto. Dahil hindi makapasok, ginawa yung bubong. Bakit? Kasi hindi makagalaw. Posible naman talaga na parusa ito dahil siya'y makasalanan. Dahil ang sinabi ni Jesus, nang pagalingin niya ang paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Tama. Tugma. Hindi ba? Kasi yung mga nitong nakalipas sa araw, paano magpagaling si Jesus? Ibinabangon niya. Hinihipo lang niya. Gumagaling na. Hindi niya sinasabing, pinatawad na ang kasalanan mo. Hindi sinabing ganon doon sa may ketong, hindi. 'Di ba? Pero dito sa paralitiko, yung sakit niya, sinabi, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Hindi naman malayo ang turing sa paralysis sa kasalukuyan. Dahil katulad ng kasalanan, hindi ba ito ay lumulumpo sa tao? Ang paralysis, ginagawa kang lumpo. Ang kasalanan, ginagawa ka ding lumpo. Gaya ng pagsisinungaling. Sino mga sinungaling dito? Taas ang kamay. Yan. Diba, kapag naging kaugalian ang pagsisinungaling, hindi ka na makawala. Hindi ka na makagalaw. Ang tanging ginagawa mo na lang, magsinungaling. Kasi ang isang kasinungalingan, pagtatakpan ng isa pang kasinungalingan. Na pagtatakpan pa na naman ng isa na namang kasinungalingan. Hanggang sa ito'y maging paulit-ulit. At hindi ka na makawala. Hindi ka na makagalaw. Kundi lagi na lang pagsisinungaling. Wala rin niyang ipinagkaiba sa pagnanakaw, pagmumura, panloloko, pananakit, at kung ano-ano pang kasalanan na hindi natin kayang makawala. Tinan mo nga'y manloloko, hindi ba? 2026 na, ayaw pa magbago. Hindi na makawala, hindi na makagalaw. Mabuti na lang, meron tayong Jesus
na mapagpatawad. Hindi tulad ng mga eskriba na hindi matanggap ang pananalita ni Jesus ng pagpapatawad. Kaya nga, sa mata nila, ayaw pa din nilang makawala ang paralitiko. Tingnan mo, no? Yung paralitiko na yon, matagal na may sakit, pero wala man lang gustong tumulong. Bakit? Wala gustong magpakawala doon sa paralitiko. Ganyan din ang tao. Kapag hindi marunong magpatawad, katulad ng eskriba, ayaw nilang pakawalan yung paralitiko sa kanilang karamdaman. Yung mga hindi makapagpatawad, anong tawag natin? Hindi makamove on. 'Di ba? Hindi makamove on. O, yung paralitiko, hindi makamove. 'Di ba? Pag hindi ka makapagpatawad, ang tawag sa iyo, hindi ka makamove on. Ang tagal na niyang hinanakit mo. Ayaw mo pang patawarin. Ang tagal na nung nagawa sa iyo. Ayaw mo pa magpatawad. Kaya para ka lang paralitiko. Para ka lang eskriba. Ayaw magpatawad, hindi makamove on. Sa totoo lang, sino ba talaga ang napaparalyze kapag hindi nakapagpapatawad? Di ba ikaw? Tinan mo, kapag may nakasalubong kang kagalit, ayaw mong tignan. O, ibinabaling mo yung iba yung ulo mo sa ibang tingin, di ba? O, paralyzed ka. O, kapag ang kagalit mo nasa likod mo, hindi ka makalingon, di ba? O, paralyzed ka. Hindi ka makagalaw, di ba? Ang sarap-sarap nung malaya kang makagalaw. Kasi maluwag ang puso mo sa pagpapatawad. Ikalawang araw ng ating Triduo para sa kapistahan ni Santo Niño at ang isang bata madali magpatawad. Katangian ng bata ang marunong magpatawad, marunong humingi ng tawad, marunong mag-sorry, ang dali-dali mag-sorry, ang dali-dali para sa bata. Totoo ba yon? Pero kapag ang bata, pag napansin mo, hindi na makapagpatawad, hindi na yan bata. Matanda na yan. Sino may kasalanan? Sinong di nagturo? Yung matanda. Kaya, mga matatanda, di ba ang turo natin kapag nakasakit? Sorry. Oh, bakit hindi mo magawa? Hello. Ano ba ang mas madali? Sabihing ipinatatawad na ang kasalanan mo o sabihing magbangon ka? Damputin ang iyong higaan at lumakad. Hello. Di ba yun yung sinabi ni Jesus? Kasi para sa atin, mas mahirap magsabi ng patawad. Parang mas posible pa ang gumalaw ang isang paralitiko kesa sa mas magsabi ka ng patawad. Pero si Jesus, ang dali sa kanya, ang sabihing ipinatatawad na ang iyong kasalanan. Bakit? Ganyan ang Diyos. Mapagpakumbaba. Ang Santo Niño, isang bata, mababa, nagpakababa. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay lunas sa mabigat na karamdaman. Kaya kung mabigat ang iyong nararamdaman, kasi hindi ka makapagpatawad. Kaya pag mabigat na, magpatawad. Yan ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo. Pag mabigat na, magpatawad. Amen.